Isang Pilipino mula Alberta ang nakatanggap ng isang prestihiyosong parangal para sa mga manunulat. Patunay daw na may lugar sa Canadian literature ang mga Pilipino. Kilalanin si Renato Gandia sa ulat ni Teresa Redula. Congratulations to Renato. Oh my God! Emosyonal na umakyat sa entablado si Renato Gandia nang parangalan siya bilang 2026 winner sa larangan ng poetry sa prestihiyosong RBC Bronwyn Wallace Award for Emerging Writers. Pinuri ng mga hurado ang koleksyon ng kanyang mga tula na pinamagatang Psalmody for the Estranged. Itong achievement na ito para sa akin ay isang patunay na meron tayong mga Pilipino ay may lugar din tayo sa sining at sa panitikan dito sa Canada. 2,000 pesos, nanay's medicine, so she won't feel my absence in her bones. 3,500 pesos, tuition for the niece I have never met, to prove distance still has purpose. 600 pesos, mobile load, the currency of hearing, kumusta ka, once a week. Total sent, 26,300 pesos. Total received, 1 voicemail on New Year's Day. I fold the receipt carefully, tuck it behind the family photo on the fridge. Proof that I am still counted, if only in decimals. Bahagi po yan ng tulang akda ni Gandia na pinamagatang remittance. Minsan ang tingin sa atin to put it crudely, dollar sign, but we are more than that. Yung mga minsan yung pagpapagod, yung paghihirap natin. Sorry, I'm getting emotional. Ay hindi nila nakikita yon sapagkat itinatago natin. And yet masaya na rin tayo na nakapagpapadala tayo ng kahit na kaunting tulong sa mga minamahal natin sa buhay sa Pilipinas. Kabilang din sa kanyang pinarangalang likha ang tulang When They Asked Who I Live With, tungkol sa belonging at pagbibigay pugay sa kanyang relasyon sa asawa. I learned in my life that ang pagtatago ay walang mararating na maganda. Mas mabuti pa to show who you really are, to tell people who you really are, sapagkat kung talagang mamahalin ka nila, they will love you for who you are. Ani Gandia, mahigit 140 manunulat daw ang sinubok masungkitang parangal na may track record sa pagdulong sa authors na masiguro ang kanilang kauna-unahang book deal. Ang pagsusulat, hindi lamang daw karera, kundi instrumento para maunawaan ang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Katulad nga ng nabanggit ko na love, grief, loss, being Filipino, identity, at pagiging queer. Mababasa ang Psalmody for the Estranged sa website ng writerstrust.com. Teresa Redula, Omni News, Toronto.